Magandang araw mga ka-health! Ngayong tag-ulan, isa sa mga sakit na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang dengue. Alam mo ba kung bakit mas maraming kaso ng dengue tuwing ganitong panahon? At kailan ba dapat tayo magpatingin agad sa doktor? Sa video na ito, malalaman mo ang mga sagot. So kung concerned ka sa kalusugan mo at ng pamilya mo, manatiling nakatutok hanggang dulo. Ano ang dengue? Ang dengue ay isang sakit na dulot ng dengue virus na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng Aedes aegypti mosquito. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng hangin, laway o paghawak, kundi kagat lang ng lamok. Kapag nakakagat ng infected na lamok, maaaring makaranas ang pasyente ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, rashes, at kung malala, pagdurugo. May 4 na klase ng dengue virus at posible kang mahawa ng higit sa 1 beses. Mas malala ang mga sumunod na impeksyon. Tanong ng marami, bakit mas maraming dengue tuwing tag-ulan? Unang dahilan, naiipon ang tubig ulan sa mga lagayan tulad ng lumang gulong, lata, paso, at iba pa. Doon nangingitlog ang lamok. Pangalawa, mas madalas tayong nasa bahay. Pero tandaan, ang Aedes aegypti ay aktibo sa umaga at hapon, kahit nasa loob ng bahay. Pangatlo, kapag kulang sa kaalaman at hindi malinis ang paligid, mas mabilis dumami ang lamok at tumaas ang panganib ng dengue. Mga sintomas ng dengue. Narito ang karaniwang sintomas ng dengue na dapat mong bantayan. Una, biglaang mataas na lagnat. Pangalawa, matinding sakit ng ulo. Pangatlo, pananakit sa likod ng mata. Pang-4, pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pang-5, pantal o rashes. Pang-6, pagkahilo at pagsusuka. Pang-7, pagdurugo ng ilong o gilagid. Pang-8, panghihina at kawalan ng gana. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang lumalabas 2 hanggang 7 araw pagkatapos makagat ng lamok. Hindi lahat ng may lagnat ay dengue. Pero kung may mga sintomas ka na nabanggit natin kanina, mas mabuting magpatingin agad sa doktor. Magpatingin agad kung tumataas ang lagnat at hindi nawawala sa loob ng 2 araw. May pantal at pamumutla. May pagdurugo, pagsusuka, o matinding pananakit ng tiyan. Nanghihina at ayaw kumain. Nahihilo o nawawalan ng malay. Early detection is key. Walang specific na gamot para sa dengue, pero maiiwasan ang komplikasyon kung maagapan. Kapag hindi agad naagapan, ang dengue ay maaaring mauwi sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome na nakakamatay. Bumababa ang platelet count ng pasyente, kaya posibleng magkaroon ng internal bleeding. Minsan walang lagnat, pero lumalala na pala ang kondisyon. Kaya huwag maghintay ng sobrang lala. Mas mabuting maagap kaysa magsisi. Narito ang mabisang paraan para makaiwas sa dengue.
4S Strategy mula sa DOH. Una, search and destroy. Alisin ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Pangalawa, self-protection. Gumamit ng insect repellent, kulambo, at long sleeves. Pangatlo, seek early consultation. Huwag ipagwalang bahala ang sintomas. Pang-apat, support fogging or spraying. Suportahan ang community programs kapag may outbreak. Iba pang tips, linisin ang bakuran at tanggalin ang stagnant water. Palitan ang tubig sa flower vase tuwing 2 araw. Linisin ang mga alulod at kanal. Maglagay ng screen sa bintana. Tandaan, ang Aedes aegypti ay hindi kagat ng kagat. Pumipili ito ng oras at lugar. Kaya mag-ingat kahit nasa loob ng bahay. Ngayong tag-ulan, huwag nating hayaang basta-basta makapasok ang panganib sa ating tahanan. Maging maingat, maging malinis sa paligid at alamin ang mga sintomas para maagapan agad ang sakit. Kalusugan ng ating kayamanan, alagaan natin ito. Salamat sa panonood mga ka-health. Kung kapaki-pakinabang ang video na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na. Kita-kits sa susunod na video. Stay healthy and stay aware mga ka-health. Paalam!